mga nakaraang briefings po natin sa mga departments, nagkaroon po ako ng pagkakataon na i-discuss yung dynamics po ng ating 2026 budget. Nandito naman po ang ating kaibigan Secretary Recto. Kung di po ako nagkakamali, I did ask him about the consequences of the 6.7 trillion budget. Sir President, ang sabi sa atin ni Secretary Recto at the time, this amount will represent something like 22% of our GDP by 2026. Mr. President, tama po kaya ang aking pagkaka-recollect ng mga figures? 21.5% of our GDP, Mr. President. That is the exact figure. So halos ganun din po. Halos ganun rin. Halos kasi pareho lang. Halos pareho lang, Mr. President. ang sabi niya, kung halimbawa 21.5 or 22% of the GDP, then our GDP will be at least 30 trillion pesos. Mr. President. Yeah. At naitanong ko rin po, Ginoong Pangulo, na kung ganito po kalaki ang ating budget, 6.7 trillion, magkano naman kako yung ating projected income? At ang pagkakaalam ko po, ang nasabi sa atin, Mr. President, ay about 5 trillion. And leaving a deficit of 1.5 trillion pesos. Yes, Mr. President. To be exact is 4.9. Pero nasa 5 na rin, Mr. President. Ang ibig sabihin po, Mr. President, sa 1.7 trillion ay this is about 142 billion per month. 4.7 billion per day na utang natin, 197 million bawat oras. Yes, Mr. President. Pero dahil sa kakulangan po ng oras noong panahon na yon, Sir President, hindi ko po masyadong naitanong at ngayon siguro baka I will be in a position to ask a few more questions. How do we manage to grow our economy by, let's say, an estimated 30 trillion pesos for 2026? Mr. President, Mr. Chair, kayo na po ang nagsabi kanina na kailangan maging granular tayo ng konti. Diba? So, paano po kaya? Sapagkat ang nangyari po sa ulat po na ating nabasa kamakailan lang, ang ating pong GDP sa third quarter ay halos 4% lang. Mula po dun sa forecast na 5.2%. Nakakabigla po sapagkat parang isang napakalaking dagok sa atin na ganun kababa lang ang entire output ng ating ekonomiya noong third quarter compared with the prior quarter, which is 5.5%. Tama po, Sir President. Tama po. Tama, Mr. President. Kaya po kanina I've been listening to the questions and interpellations of my colleagues, Mr. President. Talaga pong when we consider the finite resources of our government, talagang pagtatalunan, kanino ba dapat ibigay yung mas malaking parte ng budget para sa ganun ay nalampasan natin ang napakalaking problema ng ating bansa. Kanina po, si Senator Kiko talagang very strongly ina-advocate niya talaga kung kinakailangan na bigyan po natin ng mas malaking budget ang agriculture. Tama naman po yun. Ngunit kung ang lahat po ng departamento ay ganoon ang kanilang gagawin at kukunti naman po yung ating budget, paano kaya yun, Mr. President? Sa business policy po kasi, meron silang tinatawag na Pareto Principle, otherwise known as Pareto Optimality. You will be in a position to satisfy one person that consequently will make another person sad. Ibig sabihin, pag dinagdagan mo yung agriculture, meron kang babawasan, baka mabawasan yung isa. Paano niyo po babalansihin yun? But, Mr. President, hirap at komplikadong pagbabalanse ho talaga. Tama ho kayo, Mr. President. Kasi kung titignan ho natin in Tier 2, sa dami hong pangangailangan po ng ating pamalaan, ay talagang iilan lang po ang nabibigyan ng allocation. So talagang pinaprioritize po, may plano po, inumpisahan ho natin sa Philippine Development Plan. And then from the Philippine Development Plan, ito po ay ibinababa na sa iba't ibang mga ahensya. So
ano ho to, talagang dapat ho natin planuhin mabuti strategically kung ano po yung mga dapat nating unahin na i-address bilang isang bansa at at the same time ano po yung mga bagay na kailangan natin para lalong lumaki ang ating ekonomiya. Mr. President, they say that the devil is in the details. Naitanong ko po kay Secretary Recto nung panahon na nagbe-briefing pa yung kanyang departamento. So para ma-achieve natin more or less ang 30 trillion output ng ating economy, he suggested that we should grow as fast as we can. As a matter of fact, I recall he said, maybe we should grow at 7.5%. Mr. President, na-recall ko po kaya ng tama yun. Ang target po natin next year, Senator Dante, is between 5 to 6%. Yun po ang ating target. Yun nga po, kaya ako'y nalulungkot. Narinig ko ngayon sapagkat yung 30 trillion pesos trillion pesos para po yun ay ma-achieve natin, kailangan natin talagang maitaas, maiangat ang ating ekonomiya na mas mabilis kaysa dun sa ating pagpupunyagi na mapanagutan ng ating mga utang. Mas mabilis dapat yung pagsulong ng ekonomiya. Kaya sabi ni Secretary Recto, at least 7.5% or even more. Ngayon po, Mr. President, talagang ako po ay nalulungkot kung paano natin gagawin. Sumadsad po yung ating ekonomiya for 4% itong nakaraang quarter. And the foreseeable future is very, very bleak. May nagsasabi po, our stock market is the worst in the region today. Our currency is the worst in the region. And then, may nagsasabi pa po, foreign direct investment dropped by more than 40%. So with this bleak scenario ahead of us, yung sinasabi po ninyo, Mr. President, na mga headwinds na maaaring magpabagal pa sa pagsulong ng ating ekonomiya. Nakakatakot po ang lahat ng ito. Kaya, paano po kaya natin gagamitin ang ating mga granular analysis dito? Like for example, at 6.7 trillion pesos, Mr. President, gano'n po kaya yung idadagdag sa ating per capita GDP? Dapat meron po tayo kahit papanong estimates. The Balancing Act is there, but the details must also be presented. Kahit papano, ay makita po natin kung tatama o hindi. Kasi po, nung isang araw, bumisita po yung ambassador ng Australia sa aking opisina at sa aming pag-uusap. Napag-usapan po yung per capita GDP. Kamuntik na po ako nahulog sa aking upuan, Mr. President. Kasi ngayon ko lang po talaga tahasang nakita. As of 2024, the per capita GDP of Australia is $64,500. Mr. President, tayo po, 2024, magkano po yung per capita GDP in US dollars? So kung 4,500, 4,500 narinig ko, US dollars, Mr. President. $64,500 per capita Australia. Tayo po ay 4,000. Malayo pa, Mr. President. Pero Mr. President, Yung purchasing power parity natin, siguro times 2 niya, 9,000. yes. And also, Mr. President, next year ho, maabot na ho natin yung upper middle income status. Kasi kulang na lang ho tayo ng $24, if I'm not, 26 dollars, Mr. President. So, in other words, lumalaki naman po yung ating economy even on a per capita basis, Mr. Gusto ko pong maniwala, Mr. President, kasi po, nung nakaraang taon, sa ganito rin pagkakataon, ang pagkakaiba lang, nandun po ako sa House of Representatives, ngayon po ay nasa Senado ako. At that time, I think last year, of the original members of the ASEAN, tayo na lamang pong hindi nakaka-graduate doon sa upper middle income. Halos ang lahat po ay nakaakyat na eh. Yun po yung nakakalungkot na bahagi. Kaya, with all due respect, kami po ay naghahanap ng konting mga detalye. At parang narinig ko pa nga ang estimates noon last year, ang sinabi ng ating kalihim ng TBM, by 2028, pasensya na kung gano'n ang pagkakatanda ko, Madam Secretary, buong tapang niyang sinabi na
yung ating poverty incidence rate, sabi niya gano'n, magiging 1 digit. Ngayon po, ano na po yung percentage ng ating poverty incidence rate ngayon, Mr. President? Sabi mo kanina parang 16, narinig ko 16%. Ngayon po, matatapos na po ang 2025, papasok na tayo sa 2026. Halos 2 taon mahigit. Kung ang projection is for the country to achieve a 1-digit poverty incidence rate, maganda po sana ngayon. Palagay niyo makukuha po natin yan, Mr. President? Ngayon po, Mr. President, ang ating poverty incidence officially is about 15.5%. Ang target po is single digit by 2028. No? So, base po sa mga analysis ng DepDev, kaya naman po umabot ng single digit by 2028. Kung ang takbo ng ekonomiya natin ay ganito ho, mga nasa 5%, 6%, tapos tuloy po yung mga programa ho natin para po sa mga mahihirap nating mga kababayan, aabot naman ho tayo doon. Yun nga po but we are held up by our macro and microeconomic assumptions. Mga indicators na ginagamit natin. If we say that we aim at 1-digit poverty incidence rate by 2028, the assumptions must be that dapat hindi gumalaw din. Every other indicators must be held constant. The economist would say, ceteris paribus. So ang laki po ng factors na maaaring hindi rin natin makuha kahit na 6.7 trillion. Ang gusto ko pong tuntunin, Mr. President, kung hindi naman natin mapuproduce talaga the desired GDP to finance 6.7 trillion, bakit po tayo nag-isip ng ganong kalaking budget? Parang halimbawa, yung pamilya ng ating respected majority leader. Ang kinikita niya ay X amount per month or per year. Pwede bang i-present sa kanya ng kanyang butihing asawa na ngayon ay miyembro ng Kongreso? Oh, darling, sabi niya, itong budget natin for next year. Sabi ng ating majority leader, Mr. President, ba't naman ganyang kalaki? Alam mo naman ang sweldo ko, ganito lang. Bakit doble pa dun sa kaya kong ibigay? Mahirapan naman ako rito. Ang sabi ng kanyang butihing asawa, Mr. President, hindi ko problema yan. Ikaw ang ano yan. Ito ang kinakailangan nating maipundar sapagkat kinuwenta ko na lahat ng pangangailangan natin, ang ating mga anak, ang kanilang pag-aaral, ang kanilang kalusugan at lahat-lahat na. Paano po yun? Hindi ba pwedeng sabihin ng ating majority leader, dahan-dahan ka naman. Hihirapan tayo dyan. Maaring lahat ay makuha natin sa pag-estimate. Ngunit, sa actual, mahirapan naman tayo. Kasi po, tingnan ninyo, ang projected income is only 5 trillion. Ang ating budget ay 6.7 trillion. Uutangin natin 1.7 trillion. Hindi naman natin kayang ipundar yung ekonomiya para ma-achieve natin ang 30 trillion pesos or so. Because by that, we need to grow by not only 7.5%, maybe more. Mr. President. Mr. President, sa growth at 5%, aabot na ho tayo ng 30 trillion pesos, Mr. President, in terms of economic size, Mr. President. Having said that, Gusto ko maniwala, Mr. President. Siyempre, kung mas mabilis pa, mas maganda, mas maganda, Mr. President. ngayon ang mahalaga kung uutang tayo. Siguro po magagawa natin yun, Mr. President, kung pagtutulungan natin. Halimbawa po, gusto kong itanong po sa ating DepDev, yung pag-allocate po ng mga budget sa ating mga ahensya para sa ganun ay ma-promote naman ng mga industries na nag-ooperate sa ating economy. Di po ba meron kayong tinatawag na input-output table, Mr. President? Po, Mr. President. Gaano po kalaki yung ating input-output table?